So, continue tayo ng tutorial natin. This time, no, i-continuous lang natin yung pinag-uusapan natin all about EIGRP terminology. Actually, yung mga terminology na to kasi na-discuss natin ngayon, yan yung madalas nating maririnig. I mean, during the course, or during the entire course nung tutorial natin, maririnig nyo lagi yan. Okay? So, ngayon pa lang, simulan na natin, no? Alamin ano ba yung mga ano pa ba yung ibang terminology na dapat nating tatandaan kapag EIGRP routing protocol yung pinag-uusapan natin. So number one na maririnig natin dyan is yung ang tawag dun is advertise distance, no? Advertise. So advertise distance, advertise distance, or in short AD, no? Sa iba naman tawag diyan is reported distance or RD. So ano ba ang ibig sabihin niyan? Actually, itong advertise distance or reported distance, that is the metric that a neighboring router reports to a specific destination network. Ibig sabihin, ito yung metric reported by a neighbor router, no? Teka lang, medyo mali yung by a neighbor router about the destination network, about dun sa isang destination network. So paano yan? Ano ibig sabihin yan? So, let's say, for example, ganito ang gawin natin. Meron tayo ditong R1. Okay, meron tayo ditong R2. Meron tayo ditong R3. Yan yung mga classic example yan. As eto si R3, meron ditong network X. Let's say, for example, ito is network A. No? Ito yung network B. Then, may mga cost yan. So, yung link between R1 and R2, sabihin natin ang cost nyan is 5. Tapos yung link R2 between R2 and R3, sabihin natin is 10. Then si R3 to X is 5. So saan papasok dyan yung advertised distance? Well, ganito yun. Ganito yung ibig sabihin. Diba sabi natin, a metric reported by a neighboring router about the destination network. So itong network X na to, no, yung network X na yan, i-advertise yan ni R3 kay R2. Diba? I-advertise niya ni R3 kay R2. Sasabihin ni R3 kay R2, oy R2, meron akong network X dito, ang cost niyan ay 5. Okay, sabi ni R3, uy R2, may network ako dito, network X, ang cost niyan ay 5. Ngayon, sa mata ni R2, yung X na ang cost ay 5 papunta kay R3, yan ang tawag dito sa 5 na yan, that is advertised distance, AD, or the reported distance. Okay? Ganon yung ibig sabihin niyan. That is a metric that a neighboring router reports to reach a specific destination network. So, halimbawa, dito naman, kay R2, no, sasabihin ni R2 kay router 1 to reach network B, diba? Sasabihin ni R2 kay router 1 to reach network B, R1, may network B akong alam, at yung network B na yon is equal to 10. I mean, to reach that network B, ang cost nun ay 10. So, sa mata ni R1, no, si network B is equals to 10. Ngayon, sa mata niya, since yan ay sinabi ni R2, no, etong 10 na to, yan ay isang advertised distance or reported distance. It's because galing kay R2 yung information. Sinasabi niya na yung cost to reach network B is 10. So that is the advertised distance. Yun lang ang ibig sabihin ng advertised distance. Tatandaan nyo ha. Depende kasi sa perspective ng routers. So pag sinabing advertised distance, that is the metric reported by a neighboring router about the
destination networks. Yun lang yun. Okay. So, number two na terms na maririnig nyo na katambal ng advertised distance, ang tawag naman dun ay feasible distance or FD in short. So, ano naman yung FD na yan? So, ibig sabihin ng FD, that is the total metric cost from a router to the destination network. Actually, yan yung total cost, no? Total cost from a router, no? From a router to reach the destination networks. So, paano yan natin so anong ibig sabihin yan, no? So, burahin ko lang muna to. Yan. Burahin muna natin yan. Tapos ito, of course, yan. So ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng feasible distance? Okay, pag sinabi natin feasible distance, that is the total cost to reach, no, that is the total cost to reach yung from a router's perspective, yan yung total cost to reach the destination network. So paano yun? So sabi natin kanina, di ba, si R3, in-advertise niya yung network X kay R2. Sabi niya, oy R2, to reach network X, ang cost niyan ay 5. Diba? So, sabi natin kanina, sa perspective ni R2, yan ay isang advertised distance kasi sinasabi ni R3 na to reach network X, yan ay may cost na 5. Ngayon, si R2, pag magko-compute siya, mula sa perspective niya, ibig sabihin, mula sa kanya, papunta kay network X, ano yung total cost nun? Diba? Ano yung total cost nun? Siyempre, magko-compute siya. Diba? Magko-compute si R2. Sabi ni R2, diba? Sabi ni R3, yung X daw, network X, ay 5. Diba? Yun yung unang computation niya. Kasi sabi niya, yung X, network X is reachable mula kay R3 na may cost ng 5. Yun yung advertised distance. Ngayon, sasabihin naman ni R2, syempre, i-consider ni R2 yung link in between R2 and R3. I-consider niyan as cost. Diba? Syempre, kasi paano ka makakarating sa network X kung hindi ka dadaan dito sa link na to in between R3 and R2? So, ito ay may cost na 10. So, sasabihin niya, mula sa akin, papunta kay R3, diba, may cost na 10. So, para ma-reach ko yung network X, of course, that is 10 mula kay R2, mula sa akin, to R3, di ba? Yan ay 10, plus, sabi ni R3, marireach ko yung network X na may cost na 5. So, idadagdag ko yung 5. Ang total cost to reach yung network X sa perspective ko or sa perspective ni R2 is 15. Diba? So, yung 15 na yan, ang tawag dyan is feasible distance. That is the total cost to reach a destination network. Okay? 15. Okay, maglumihanan na kasi ganito ang mangyayari. Let's say, for example, sabi ni R2 o R1, no, ibibigay niya yung information about network X kay R1, maiiba na yan. Sasabihin ni R2, oy, R1, actually, si network X, ang cost to reach network X is 15. Diba? Yung 15 ngayon is naging ang advertised distance sa mata ni R1 kasi yung cost na yan, ikinukwento sa kanya ni R2 about network X. Diba? Kasi yung feasible distance mula kay R2 papunta sa network X is 15. Okay, pag in-advertise niyan sa mata ni R1, yung 15 na yan ay isang advertised distance yan. Ngayon kung si R1 magko-compute, no, buray ko muna. Kung si R1 naman ang magko-compute, kukumputin niya naman yung total cost to reach network X, di ba? To reach network X, ang gagawin niya, ganito. Sasabihin niya, ito si R1, di ba? Nag-iisip yan. Di ba? Si R1, sasabihin niya, okay, sabi ni R2, para ma-reach ko yung network X,
yan ay 15. Ang cost ay 15. Diba? Sabi yan ni R2. Ngayon, mula sa akin, R1, papunta kay R2, ang cost ay 5. Okay? So, to reach yung network X, diba? To reach yung network X, 5 plus 15, diba? Yan eh. So, 5 plus 15, that is 20. Okay? So, sa mata ni R1, para ma-reach niya yung network X, ang total cost niyan ay 20. At yung 20 na yan, ang tawag dyan ay feasible distance. Okay? Or FD. The total cost to reach a destination network. Okay, so yun yung pangalawang term na palagian yung maririnig kapag napag-uusapan yung EIGRP. So una, advertised distance. Pangalawa is the feasible distance. Ngayon, ano naman yung pang-apat? Burahin ko na to tapos na kasi medyo magulo na yung aking board. Wala akong masyadong magandang pambura. Maliit tong pangbura ko na Teka lang, hanapan ko lang mabilis. Teka lang, tingnan mo akong laso na to. Yun. Hops. Okay, pwede na siguro. Okay, so yung next na term, maririnig nyo. Actually, ito yung una, ano ko na lang So, yung una is advertised distance, di ba? Yung pangalawa is feasible distance, di ba? Yung pangatlo, maririnig nyo lagi yan. Etong term na to, successor. Yan, successor. Ano naman ang ibig sabihin ng successor? Well, yung successor, yung pinaka-simplest form yan, that is the best path. The best path towards the destination, towards the destination network. O ibig lang sabihin yan yung primary path mo papunta sa isang destination network. At yung successor is inilalagay yan or makikita natin sa routing table ng ating mga router. Okay? Naka-install sa routing table ng ating mga router yung successor. So paano 'yan? Ano ba yung ano yung inner workings regarding diyan? So ganito let's say for example, ganito yung network topology natin. Meron tayo ditong R1 na connected kay R2, di ba? Si R1 ulit connected kay R3. Then ito si R2 connected siya kay R3. And then teka lang, pagandahin ko lang yung connections niya. Baray ko muna yan. If, okay. Let's say, ito R2 connected kay R3. Ganun din no? Tapos, R4. Sabihin natin nandito si R4. Connected kay R3. Tapos, nandito yung network X. Okay. X, yan, network X. So, pag sinabi natin successor, yan yung best path towards to the destination. Let's say, for example, EIGRP na configure na sila lahat. Si R1, nung pinili niya yung path towards network X, no? Nung nag-compute siya kung saan niya pwedeng ipadala yung data packet na meron siya. Let's say, for example, ito ay network Y, no? So, may PC dito, may PC dyan, laptop, diba? May laptop dyan na gustong pumunta sa network X. Ngayon, si R1 nung mag-compute at based dun sa kanyang computation, sinasabi na yung data packet padadaanin niya dito sa R3 papunta kay R4, diba? Direkta na dun sa X, sa network X. So, based dun sa kanyang computation, yan yung path na the best path para makarating siya sa network X. At yung path na yan ay inilalagay niya sa kanyang
routing table. Inilalagay yan ni R1 sa kanyang routing table. So, yung X papunta kay R3. Ganun yan eh. No? So, ang tawag doon sa path na yan is successor or the main path. Okay? So, yun lang yung ibig sabihin yan. Patandaan na yung mga main path o yung successor ay naka-install yan. No? Ini-install yan ng mga router natin doon sa kanilang routing table. At kung matatandaan nyo, di ba? Yung mga saan nga ba ito question. After magkaroon ng route exchange, no? After magkaroon ng route exchange yung mga router natin na configure natin ng EIGRP, saan ba linalagay ng mga router natin yung mga networks na natututunan nila doon sa kanilang mga kapitbahay na router, di ba? Kung matatandaan nyo doon sa ating tawag nito discussion before, merong tatlong table na mini-maintain yung mga router natin, di ba? Sabi natin, merong neighbor table, di ba? Neighbor table. Tapos merong topology table. Tapos meron tayong routing table. Meron tayong routing table, di ba? So, yung mga routes na exchange ng mga routers natin, in the first place, dito muna yung pumapasok sa topology table, di ba? So, prior may pasok sa topology table yung mga routing information na yan, dapat kailangan maging neighbor muna sila, di ba? Yun yung unang basihan para magkaroon ng route exchange, dapat neighbor muna kayo ng mga router. Ngayon, pagka nag-neighbor na sila at nagkaroon na sila ng route exchange, yung mga routing information yan, inilalagay dun sa topology table. I-discuss ko yan as we go along, no? So, pagdating sa topology table, syempre, magkukompute si R1, titignan niya kung sino yung mga best path, no? Mula doon, pag nakapili siya nandun sa topology table ng mga route information, yung best path doon, inilalagay nila sa routing table. At ang tawag doon sa mga napiling sa mga napiling path na yon na best towards a destination network, ang tawag doon ay successor. Okay? Successor. Okay. So next na term na maririnig natin sa EIGRP, yung pang-apat, ang tawag doon ay feasible successor. Okay? Feasible successor. So, ano naman yung feasible successor? So, pag sinabi natin feasible successor, wala na akong masulatan na. Wala. Burahin ko na to. Feasible successor. Late ng pang-erase ko eh. Hindi ko malaki yan to eh. Paano ko ba ito lalaki yan? Yan. Burahin ko na rin to. Okay. So, pag sinabi nating feasible successor, yan ay backup path. Or yan yung tawag nito. Ito yung path na hindi siya naka-install sa routing table, nandun lang siya sa topology table, pero kapag ka nag-down yung main path, yung main na daanan, no? Sila yung ginagamit, yung feasible successor. Ang pinaka simplest way para mag-retain sa isipin natin na pag sinabing feasible successor, that is a backup. No, backup na kapag may pagkakataon, magiging successor sila o magiging main path sila kapag ka nag-down yung main na daanan. Syempre, halimbawa sabi natin, ito, halimbawa sabihin natin, kinonsidered ni R1 yung route papunta kay R2 as backup. So meaning to say, ito yung main niya, dito niya talaga pinapadala yung data packet, no? Tapos, kapag ka nag-down yan, dito niya pinapadala. Diba? Pag ganun yan eh. Itong link na naman to ang patay. No? Pero itong link na to, ito, papunta kay R2, then pababa kay R3, then papunta kay R4, hanggang sa makarating tayo sa network X, is good. Ibig sabihin, hindi siya nag-down. So, yan yung feasible successor. Kaya lang may
basta tandaan nyo, pag sinabing successor main, pag sinabing feasible successor, that is the backup. Pero kasi prior or bago ka ma-considered as a backup, no, para ma-consider ka na maging backup, may sinusundang feasibility condition si EIGRP, no, para maging backup ka. Ang sabi doon sa feasibility condition, ganito, to be a backup, yung feasible successor, para maging feasible successor ka or backup, dapat kailangan yung advertised distance mo, ito, yung advertised distance mo is less than the feasible distance of the successor or the main. Ganun lang yun. So, paano yun? Ganito, of the main. So, ano ibig sabihin yan? To be considered as a feasible successor or a backup path, kailangan yung advertised distance mo daw is less than the feasible distance of the main path or the successor. So, dito sa, ano na to, teka, prank ko na lang muna. Gawa na lang ako ng maganda-ganda, maayos-ayos. Maayos-ayos na, no, na topology para, ano, maipaliwanag natin ng maayos-ayos yan. Okay, ganito yan. So, draw ako dito ulit ng topology. So, ito, si R1, yan, connected siya kay R2, diba? Tapos, connected siya kay R3, tapos yan, may connection, tapos dito, R4. Tapos, dito yung network X. So, let's say, sabihin natin, itong link na to, ang cost niya ay 5, diba? Tapos, ito naman ay 5, ito naman ay 5. Wag na. Sabihin natin, ano na lang, 10. Ito ay 5. Tapos ito ay, let's say, 20. Ganyan. Okay. So, sabi dito, so, dito sa topology na to, pag magko-compute si R1, di ba, dapat, ang nai-install sa routing table ng mga routers natin, dapat yung lowest yung metric, di ba? Lowest yung metric, yun ang ma-install sa routing table. Okay, so pagka si R1 nag-analyze, no, sabihin ni R1, para makarating ako sa network X, di ba? So, mag-analyze si R1. So, ibig sabihin yung mga, i-assume na natin na lahat nasa topology table niya na, then si R1 nag-analyze na. So, sabi niya, kung ako magpapadala ng data packet kay network X at padadaanin ko kay R2, ano magiging total cost niyan, di ba? 5, R1 to R2 is 5, plus R2 to R3 is 10, then R3 to R4 is 5, then papunta dun sa network X is 5. So, ganyan yan, di ba? So, 5 plus 10, 15, plus 5, 20, plus 5, 25. So, yan yung total cost, no? Pag nag-compute si R1, yan yung total cost na nagagamitin niya, no? Para makarating siya kay network X via R2, di ba? Pero kung via R3 naman, via R3, titignan niya rin yan. So, 20, diba? 20 plus 5 plus 5. So, that is 30. Diba? 30. Ngayon, sino sa dalawa ang lowest ang metric? Of course, yung by R1. Okay. So, sa routing table of course, by R2. So, sa routing table ni R1, sa routing table niya, ilalagay niya yung network X, no, is reachable via R2. Ganun yan eh. Reachable via R2. So, ito yung magiging, ang tawag natin dito is successor. Kasi, yan yung i-install ni R1 sa kanyang routing table. Successor yan. Ngayon, sabi natin, para maging backup path. No, kasi ito pwede naman dito padaanin ni R1 yung data packet niya dito eh. Diba? Pwede naman, valid path naman yan eh. Kaya lang kasi, hindi niya napili ito kasi mataas yung metric, 30. Eh ito, mas mababa yung metric, 25 lang. Kaya ito yung nilagay niya, itong main path niya. Ngayon,
paano naman tong path na to? What if kung mag-down to, di wala na. So, syempre, titignan natin, pwede ba itong maging backup path ni R1 papunta kay network X? So, dito papasok yung feasibility condition. Na ang sabi sa feasibility condition, the advertised distance must be less than the feasible distance of the main. So, yung successor natin, ang feasible distance to reach yung network X is 25. Tama? 25 yan eh. 5 plus 10 plus 5. So, 5 plus 10 plus 5 plus 5. So, 25. Okay. Ngayon, ang sabi, pwede bang maging backup to? So, ang consideration ito, advertised distance must be less than the feasible distance. So, paano yun? So, yung advertised distance, no, from R3 na marireceive ni R1, ito yun, di ba? Para sa sasabihin ni R3 kay R1 o R1, di ba? May network X ako dito. Di ba? Nag-compute na siya, and then to reach network X, that is 10. 10. Kasi 5 plus 5 sa mata ni R3, di ba? 10 yan. Pero pag sa mata ni R3, yung 10 is feasible distance yun, di ba? Feasible distance yung 10. Kaya lang pagka yan 10 na yan, inadvertise na ni R3 papunta kay R1, sa mata ni R1, yung 10 na yan is advertised distance. Di ba? Magiging advertised distance yan. Kasi yan yung sinasabi ni R3 about network X, which is, yung advertised distance yan is 10. Di ba? 10. Okay, ngayon, yung 10 na advertised distance, kung padadaanin mo kay R3, di ba, is less than ba sa feasible distance ng main path natin? At ilan ba yung feasible distance kapag tawag nito, ilan ba yung feasible distance kapag yung data packet pinapadaan kay R2? Ilan? 25. Di ba? So 10 is less than 25. Ganyan yan, di ba? Pagka ang sagot dyan is yes, of course, itong route na to from R1 papunta kay R3, no? Para ma-reach yung network X, magiging feasible successor. So, ibig sabihin, magiging backup path siya. Okay? Kaya lang, hindi siya mai-install sa routing table. Mai-install lang siya sa routing table kapag itong link na to, yung main path, mag-down. No? Pag nag-down yan, pag ito nag-down, itong backup path na to, papasok sa routing table ni R1. Saan nga ba natin makikita yan? Okay, dito yan makikita sa topology table. So, meron ako ditong topology table sample. Ito. Yan. So, dito, pwede naman yun eh. Patungan natin. Ayan, ganyan. So, dito sa example ko, dito sa topology table ko, hindi ito. Teka lang, sorry. Hindi yan. Hindi ito yung example ko na teka lang. Lang muna natin Hindi yan. Ito. Yun. Okay, ito. So dito sa topology table na output na kinuha ko dun sa router, may nakalagay dito eh. Ito, tingnan nyo. May nakalagay dito, ayan o. One successor. Alam ba't ganoon? Ayan. May nakalagay dito, ayan o. Sa show EIGRP topology, ayan. Sabi dito, papunta sa route na 10.10.10.8/30, merong isang successor. Ang feasible distance daw yan, FD. Feasible distance is 2172.416. No? 2172.416. Yan yung main path. Kaya dito niya tinuturo yan via 10.10.10.6. Tapos yung backup, ayan, makikita natin yung backup nandito sa ilalim. Ito. Okay.
So, itong mga numbers na to, itong unang numbers na to, ito yung FD, feasible distance. Tapos, itong isa na to, ito yung advertised distance AD. Okay? Ngayon, ang tanong, ito, bakit siya naging backup? Kasi sabi niya, itong advertised distance na to, which is yung 30.0720, is less than ba yan? Doon sa feasible distance ng main path, which is yung 21, yan o, 21.72416. Diba? Kapag yan ay, ito ay less than dito, papasok yan doon sa topology table dito sa baba as backup path, or yan ay magiging feasible successor. Itong path na to magiging feasible successor yan. Ngayon, pag tinignan yan sa routing table, ang makikita lang natin itong nasa taas. No? Kasi, yan yung best path. Pero pagka yan nag-down, kapag yan ang nag-down, itong route na to is makikita nyo sa routing table. Ngayon, wag nyo munang masyadong, pinakita ko lang sa inyo kung ano itsura yan, pero i-discuss natin yan as we go along. Ibig sabihin, pag nag-configure ako ng EIGRP, i-discuss ko sa inyo yung feasible successor, successor, advertised distance, feasible distance. Basta ngayon, ang importante lang muna is maintindihan natin kung ano yung term na yan. Advertised distance, feasible distance, successor, feasible successor. So, para matandaan, pag sinabing feasible successor, basta FS or basta yung successor may feasible, yan ay backup. Pagka successor lang, yan ay main. Diba? Ganun mo lang matatandaan yan. Ox na yan. Okay? So, yan yung pang-apat. Pang-apat na terminology na maririnig mo kapag pinag-uusapan yung EIGRP terminology. So, yung tawag nito, yung next. So, sana na-gets nyo kung ano ibig sabihin kung paano kinuha yan. So, yung next naman natin na terminology, burahin ko na to. Kasi ang hirap Ang hirap magbura ng maliit na eraser. So, pang ilan na tayo? Pang number 5. Okay, so sa number 5 na terminology na maririnig nyo lagi sa EIGRP is yung pag sinabing passive route. Passive route. So, kasi yan may kalugan yan. Pag sinabi natin passive route, that is a route that is stable. Pag sinabing route, yan, pag sinabing passive route, pag sinabing passive route, yan ay isang route na stable. Ibig sabihin, kapag ka ito, naputol nabura ko. Kapag ka ito, itong route na to, from R1 to R2, papunta dito sa network X, passive siya, ibig sabihin, goods yung route. Ibig sabihin, yung exchange o yung link in between hanggang sa makarating dun sa network X is good. So walang nangyaring failure. Walang link failure. Goods yung communications. Ang tawag diyan is passive route. Makikita mo yan sa show IP EIGRP topology, naka-letter P yan. So i-discuss ko rin yan, And then pagka yan yung number 5 na number 5 na term, passive route. Essentially, ibig lang sabihin yan is, it's a good route. So, pagka mag-ping, o kapag ka nag-send ng communication mula kay R1 papunta kay network X, reachable. Yun. Reachable yung network. So, that is a passive route. Yung pang-anim naman na term na maririnig nyo is active route. Pag sinabi namang active route, that is a route that is, not good. Ibig sabihin, may link failure. And then si R1, halimbawa nag-fail tong link na to, si R1 is actively looking for a backup or alternative route papunta kay network X. Halimbawa lang. Yun ay active route. Actively si R1 nagsisend siya ng query packet asking for the alternative route papunta kay network X kasi yung main path niya is nag-down.
So, without the consideration muna yung feasible successor, ibig sabihin lang siyan is active route. So, makikita mo yan doon sa show IP IGRP topology, naka-letter A yan. Active route is bad, no? Passive route is good. Okay, yun lang yung ibig sabihin niya. Pag active kasi nagre-recalculate si R1, ano ba yung next best route papunta kay network X? Yun. Kasi nag-down yung main link na ginagamit niya. Okay? So, yun lang yung halos ilang terms na maririnig mo pagka napag-uusapan yung EIGRP routing protocol. So, balikan lang natin, no? Advertised distance, that is the distance na sinasabi ng kapitbahay mo, no? So, si R4, sinasabi niya kay R3 na, R3, may network X ako dito, yan ay 5. So, advertised distance yan. Okay? Kapag ka feasible distance, ibig sabihin naman yan, no, sa perspective ni R3, no, to reach yung network X, of course, 5 plus 5. Kasi kinukonsider niyo yung link R3 and R4, and then yung inadvertise ni R4 na 5, so that is 10. So, yan yung feasible distance or yung total distance or total cost to reach the destination network. Yun lang yun. Yung yung number 3, successor, pag sinabi natin successor, that is the main path. Diba? Pag feasible successor, that is the backup path. Diba? Backup path yan. So, para maging feasible successor ka, tatandaan nyo to. Para maging feasible successor, FS, dapat kailangan yung advertised distance mo must be less than the feasible distance ng successor. Ganyan. Okay? So, the advertised distance, kailangan less than dun sa feasible distance ng successor or ng main. Okay? So, and then, yung next, yung passive and then active. So, yun lang naman. I think pagkatapos na itong pinag-uusapan na ito natin is magda-dive in tayo dun sa mga EIGRP packet. Then after nun, magde-demo ako ng configuration ng EIGRP and then tignan natin itong mga to. Successor, feasible successor, passive, okay? Mga advertised distance na yan, tignan natin. And then yung routing table. Paano ba natin i-manipulate or makontrol or hindi naman totally makontrol pero makita natin yung tawag na ito. Yung parang magiging end result na no, pag nag-configure tayo. Okay? So, hanggang dito na lang. I hope na may natutunan kayo. At tulad nga ng laging paalala ko kapag kayo ay may natutunan, may naintindihan sa dinidiscuss ko, huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share yung video na to. Hanggang sa next na tutorial natin.